Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is September 20th, 2021 mga kaibigan, at maraming pong salamat sa 393 na nandito po ngayon sa umpisa ng ating live. At kung first time nyo po, or kung di pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button tayo po dyan sa baba. Also, huwag nyo rin po kakalimutan na meron tayong notification bell. Pa-click po yung notification bell para malaman nyo po agad kung ano yung kung meron mga bagong uploads or may bagong schedule na live. At kung pa-like and share na rin po yung ating video. May balita rin kasi kahapon na nakakatawa talaga. Sorry. Kailangan talaga siyang pag-usapan kasi nakakatawa siya. Pacquiao declares presidential bid in 2022 polls. Yan! Oh my God! Mga kaibigan, di ba nung nakaraan ang sabi niya, pag-iisipan lang daw niya 3 lang. Tumakbong Pangulo, or pagtakbong Pangulo, or tatakbong senador ulit, or magre-retire na. Yun lang daw yung pagpipilian niya. Mukhang pinili niya yung una. Manny Pacquiao. Ay, nako. Anyway, tatakbo daw siyang Pangulo. Ayan. Sabi niya, kami ni Manny Pacquiao, kahapon. Linggo. Sabi niya, I am a fighter and I will always be a fighter inside and outside the ring. Ayan, sa ngalan ng mga kababayan natin na matagal nang naghahangad ng tamang pagbabago sa ating pamahalaan, tapat na panunungkulan at serbisyo sa mamamayang Pilipino, buong puso ko po, buong tapang at kababaang loob ay umaasa po ako sa inyong suporta. Ayan, ito yung sinasabi ko po sa inyo na political rhetoric. Isa pang example yan, mga kaibigan. Marvelous Lady, maraming po salamat sa inyong super chat. Coach, si Jomagoso ang second Ninoy. Jomagoso tawag ni Kaado. Jomagoso, Aisa. Ay, nako, Manny. Ano nangyari sa'yo? Masasabi pa niya, the lawmaker also gave a word of warning against unscrupulous politicians. He previously accused the administration of President Rodrigo Duterte, his former ally, of being more corrupt than its predecessor. Malapit na kayo magsama-sama sa kulungan. Your time is up. Yan. Ay, nako. Yan na. Tatakbo talaga siyang Pangulo. No? Alam niyo mga kaibigan, kanina pinanood ko yung interview ni Tony Gonzaga sa kanya. Out of curiosity lang naman. Out of curiosity. Na-curious ako eh. Naku yan sinabi niya kay Tony. Wala. Puro mga motherhood statements pa rin. Wala akong nakuhang substantial. Wala akong nakuhang sustansya dito doon sa video na yun. Nonetheless, it's okay. Ganun talaga. Diba? Si Tony naman, kahit naman sino i-interviewin yan eh. Basta raw may kwento. Yeah. So, anyway. Tapos nagsalita siya doon sa interview niya kanina. Kasi naging controversial to eh, yung kanyang stand tungkol sa LGBT. Ang sabi niya, I'm not condemning LGBT. Na-edit kasi masyado yung statement ko na yun. Hindi ko kinokondem ang mga gay, mga LGBT. May mga pamangkin ako na LGBT. Ang dami kong LGBT na worker sa bahay ko, sa mga kapatid ko. Who am I to judge a person? Hala? Lo? Alam nyo mga kaibigan, alam nyo itong si Manny Pacquiao talaga. At this point, alam nyo nanliligaw na lang talaga to ng botante. Kasi noong 2017 yata or 2016. Anong sinabi niya tungkol sa mga LGBT community? Common sense lang. Makakakita ka ba ng any animals na lalaki sa lalaki, babae sa babae? Mas mabuti pa yung hayop, marunong kumilala kung lalaki o babae.
Kung lalaki sa lalaki, babae sa babae, mas masahol pa sa hayop ang tao, he added. Mga kaibigan, kasi kung ang mentor mo sa politika ay si Coco Pimentel, umasa ka na ang resulta niya ay trapo. Kung ang nagtuturo sa'yo ng kahit ano sa larangan ng politika ay si Coco Pimentel, expect mo na yung kanyang tinuturuan ng ending nun magiging trapo. Ito na ngayon si Manny Pacquiao. Ngayon mga kaibigan, hindi ko pag-uusapan dito kung tama ba yung ganyang lifestyle or whatever. Hindi, this is not the right venue for it. Okay? I have my own beliefs about it. I will not judge people who will choose to live that kind of a lifestyle. Pero, wag naman ganun, Manny Pacquiao. Diba? Alam mo lang na nandiligaw ng botante. Trapo talaga Trapo na Trapong-trapo na siya. Ito pa mga kaibigan, ito update. Kanina lang to. So, yung grupo nila Isko, kasi may nag-send sa akin ng may nag-send sa akin ng article na ano lang daw, chismis lang daw na nag-uusap si Isko at saka sila Lenny. Sinisiraan lang daw si Isko Moreno. Sinisiraan lang pala si Isko Moreno na mismo nagsabi nag-uusap sila nila Lenny. Ito sabi ni Isko, "Yes, we, Pacquiao and I, had a meeting and also with Vice President Robredo." Ayan. Huwag naman tayo magsinungaling. So we're trying to reach out to each and everyone. Ako naman, meron akong tengang lagi na pwede makinig. Wala namang masamang makinig. Wala naman talagang masama. Pero dito pa lang, nalalaman na namin kung saan papunta ang ihip ng hangin ni Isko Moreno. Alam na. Ito na yun. Okay? Ito pa sabi niya. He added that forming alliances and finding points of commonality despite differences in viewpoints are major keys to addressing the nation's problems, including the pandemic. Healing is the key. Unity, commonality at tao ang pinupuhunan. Kaya yung kami pagkakasapi-sapi naman bilang pagkakaisa sa paniniwalang kung ano ang pwede naming magawa sa sangkatauhan. Ano daw? Wait, maraming sinabi, hindi ko alam if it made sense. Okay, healing is the key, unity, commonality at tao ang pinupuhunanan. Okay. Understood? Kailangan magkaroon daw ng healing, kailangan magkaroon ng unity, at commonality at tao ang pinupuhunanan daw. Okay, gets. Kaya yung kami, pagkakasapi-sapi naman bilang pagkakaisa sa paniniwalang kung ano ang pwede naming magawa sa katauhan. Okay. Kasi, labo kasi. So parang sinasabi niya na kapag nagsama-sama daw sila, yun daw ay sa paniniwala na sila daw ay may magagawa para sa sangkatauhan. Yun ang sabi. Alam niyo mga kaibigan, to pa isa. Saan niya sinabi to? Sinabi niya to kanina sa oath-taking ng isang dating Liberal Party, Caloocan Representative Egay Erice, na ngayon ay lilipat na sa Aksyon Demokratiko. Mga kaibigan, ito po yung sinabi ko po sa inyo dati. Naalala niyo po, nung napag-usapan po natin yung Aksyon Demokratiko, na lumipat din dyan si Samira Gutok. Ito po yun. Nagre-rebranding na sila. Alam ng Partido Liberal, alam ng mga dilawan,
na kapag sila ay nagkasama-sama sa isang partido, Liberal Party, wala silang laban. So anong gagawin nila? Iiwanan nila yung Liberal Party. Sa pangalan lang. Iiwanan ng Liberal Party sa pangalan lang. Pero mga kaibigan, iisa ng bituka yung mga yan. Iisa ng bituka yung mga yan. Sa pangalan lang yan. Sa pangalan tsaka sa kulay. Kasi syempre ayaw nilang ma-associate sa dilaw. Kulay na dilaw. Kasi syempre, sobrang sira na ang mga dilawan ngayon. Alam nila yon. Kaya ngayon, palit silang kulay. Puti at blue. Si Chel Jokno, green. Si Lenny mukhang violet. Basic po yan ang marketing. I-associate mo yung sarili mo sa iba. Para hindi nila makita na ikaw ay liberal. Pero sa ilalim yan, iisa lang silang bituka mga kaibigan. Si Aksyon Demokratiko, iisa lang naman ang tao yan eh. Sinuportahan din niya si Noynoy. Iisa lang sila. Ito pala mga kaibigan. Ito pa. Punta ngayon tayo kay Lenny. Etong si Lenny mga kaibigan, minsan kailangan mong minsan kailangan mong silsilin ng tigas ng mukha nitong babaeng to eh. Punta ngayon tayo kay Lenny Robredo mga kaibigan. Kasi may mga sinabi siya kahapon sa kanyang usual na DCXL tungkol dito sa kandidatura niya sa 2022. Pakinggan natin mga kaibigan. Okay ma'am, at dito ho, marami nag-aabang at nagtatanong kasi sa Pampanga noong Biyernes. Walang nag-aabang yan. It's a lie. Na-ambush interview. At ang binabanggit handa kayong lumaban sa halalan sa ilalim ng ilang kondisyon. Kumusta po yung inyong decision-making process tungkol po rito? Una ka, Eli, wala namang pinagbago sa sinabi ko. Ever since naman, sinasabi ko ito, at mukhang ito yung hindi naiintindihan. Yung mga kaibigan kasi ka, Eli, nagte-text sa akin, nakikiusap, parang ang understanding nila, hindi ako kakandidato kasi ayoko magkandidato. O hindi ako magkakandidato kasi ako matalo. O hindi ako magkakandidato kasi ayaw ng mga anak ko. While mga factors yun ka, Eli, sabi ko nga, ilang beses na ako kumandidato under the most difficult circumstances. Alam naman nila na at the end of the day, kung ano yung makakabuti, yun yung aking ginagawa. So sa akin ka, Eli... Wait lang, popos ako doon. Kung ano yung nakakabuti, kanino? Kaninong nakakabuti? Yun ang tanong dyan. Sa taong bayan ba o sa partido o sa kanya? Kasi mga kaibigan, kung yung nakakabuti sa taong bayan, dapat nung 2016 pa lang, nung siya ay nadeklarang fake vice president, nakipagtulungan na siya kay Pangulong Duterte. Hindi. For the past 5 years, wala siyang ginawa kundi bumatikos at manita. Wala na nga nakukontribute, tumabatikos pa. Parang siya yung yung mga kasama siguro mga kapatid or pinsan na kasama mo sa bahay na wala namang kino-contribute na panggastos, pambili ng pagkain. Tapos nagde-demand pa ng ulam. May possibility bang magkandidato? Parating merong possibility. Ayoko ba magkandidato kasi natatakot ang mga talo? Ka-Eli, yung mga laban ko sa Congress, sa VP, di ba dehado tayo ng grabe. Kaya nga kailangan mo mandaya eh. Tapos, hindi ba ako magkakandidato kasi ayoko lang? Hindi yun. Ang sinasabi natin ka, Eli, ang pinakamadali kong gawin, magkandidato eh. Para matapos na ito lahat na speculation, di ba? Yan yung pinakamadali. Pero ang pinaka-importante ka, Eli, yung after the elections eh. Yung pagkakandidato ko ba, makakatulong ba siya sa ayaw nating mangyari? Ano ba yung ayaw natin mangyari? Na itong administrasyon na to mag-continue beyond 2022? Na si Marcos makabalik in power? Yun yung mga ayaw natin mangyari. Tinan nyo,
Sorry. Actually, mga kaibigan, nung narinig ko yun, hindi ako na-offend at all. Hindi ako na-offend. Alam niyo kung bakit? Ganun kababaw ang utak ng liberal ngayong panahon na to. Ganyang kababaw ang utak ng liberal ngayong panahon na to. Imagine, ang decision mo pagtakbo ng presidente ay hindi nakadepende sa kapakanan ng taong bayan. Nakadepende ang iyong pagtakbo sa 2022 dahil gusto mong pigilan ang Duterte administration at ang posibleng Marcos administration. Anong klaseng plataforma yan, Lenny? Sige nga. Ay, hindi, kakandidato ako kasi ayoko lang sila maging presidente. Anak ng tipaklo. Anak ng tipaklo. Di ba? Wala kang walang makuhang lalim. Walang makuhang lalim dito kay Leni Robredo talaga. Hanggang dun lang ang kaya nila. Kakandidato ko kasi ayoko silang maging presidente. Wow. Paano naman kami? Ang bobo talaga, Lenny. So, ang considerations ko ka, Eli, yun. Sabi ko nga, kung one-on-one kami ni BBM, go na go ako doon. Kung ako ka, Eli, yung piliin na unity candidate, go na go ako doon. Yun, mga kaibigan. Sorry, kailangan ko i-pause dyan. Yun na ngayon ang bagong branding kay Leni Robredo. Unity candidate. Unity candidate. Ibig sabihin, siya yung magiging representante ng lahat ng mga taong gustong kumontra sa oposisyon. Unity candidate. Ngayon, mga kaibigan, medyo nakakatawa lang yung statement dito ni Lenny. Ang sabi niya, kung si Bongbong lang at siya ang maglalaban, kakasa siya. Kakasa siya. Bakit? Kasi mga kaibigan, doon lang siya may... Actually, wala pa rin laban kahit ganun. Pero ibig sabihin kasi, meron siyang suporta ng iba't ibang mga politiko. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ba sign ng kaduwagan yun? For example, parang kasi pinapalabas pa ni Leni Robredo, parang ang tapang-tapang niya. Kung kaming dalawa lang, one-on-one. Sige, laban ako. Ibig sabihin, kapag hindi ka sinuportahan ng mga ibang partido, wala kang laban. Ibig sabihin, kailangan mo ng rest back. As if, kahit magsama-sama pa kayo, magugustuhan kayo ng mga tao, hindi na kayo gusto ng tao. Kayong mga liberal, kayong mga dilawan dyan, hindi na kayo gusto ng tao kasi. Anyway, tuloy natin ito. Eli, alam natin, nakikita natin ngayon yung indications na grabe yung corruption, grabe. At the height of the pandemic, yung diba? mismanagement ng buong pandemic, nakikita natin ngayon. Napakadelikado sa bansa natin na magpatuloy pa to. Yes, ma'am. Napa. Alam natin ka, Eli, kung ano yung ginawa ni Marcos sa Pilipinas. At yung ka, Eli, hindi yung speculation. Nasa records na yun ng history. May mga court decisions na despite na grabe yung fake news, naka-record yan ka, Eli, sa history kung ano yung ginawa ni Marcos sa bansa natin. Yes, ma'am. Dapat pagtulong-tulungan natin na hindi na Nasa Pasig yata sila. Pag hinayaan nating maulit-ulit, hindi tayo natuto sa kasaysayan. Apo. Yun. Tignan nyo mga kaibigan. Iba na yung branding, di ba? Tignan nyo ha. Kulay, ano ba yan? Blue? Nakakulay blue. With parang may shade pa ng medyo mapagka-purple lang konti. Tapos yung branding, mga kaibigan, nasa Vaccine Express. Nakikita nyo yan sa dulo. Yan o.
Yan, sa Vaccine Express. Habang ini-interview siya. So, ibig sabihin, gusto nilang palabasin, ay, si Lenny nagtatrabaho nga. Nagtatrabaho nga. Si Lenny. Bulahin yung sarili nyo. Kayo lang nagbobulahan dyan eh. Mga kaibigan, tulad nun, ulitin ko lang, yung sinabi ko kanina. Haharap ka sa taong bayan. Ang plataforma mo, gusto mo lang pigilan ang Duterte administration na magpatuloy at gusto mo lang pigilan na makapasok ang Marcos sa Malacanang. Ang weird. Ang self-serving. Napakapangit na plataforma. Ang babaw. Parang alam mo yun, parang mga high school o actually mga bata, parang mga grade 5, grade 3. Naglalaro kayo, tapos nagtalo-talo, hindi nakatabate, hindi ka makakapunta sa bahay namin. What the hell? Ano yun? Ano yun? Ang babaw. Napakababaw. Napakababaw, mga kaibigan. Tapos gagamitin pa niya sasabihin pa niya yung kasaysayan na ganito ang ginawa ng mga Marcos, etc. etc. Parte na yan ng ating kasaysayan, ng ating history. Bukas talaga, alam nyo mga kaibigan, last week pa ako nang gigigil dyan. Nag-iintay talaga ako ng martial law anniversary. Lalabas ko talaga lahat dyan bukas eh. Bukas talaga. Ako nag-iintay lang talaga ako. Pero mga kaibigan, ang branding sa kanya ngayon, siya yung parang unity candidate. Siya lang yung kandidato na magpapasama or natutulong na mapagsama-sama lahat ng elemento ng oposisyon. Paano mo gagawa yun? Si Lacson nag-declare na. Si Manny Pacquiao, habang kinakausap mo, nag-declare na tatakbong presidente. Sino na lang iniintay mo? Si Isko. Malabo na, Lenny. Malabo na, Lenny. Unless kukunin mo si Isko na mag-VP. Kasi yun na lang ang pag-asa nyo. Yun na lang ang pag-asa nila, mga kaibigan. And speaking of Marcoses, punta ngayon tayo kay BBM. Mga kaibigan, nung weekend, inendorso po, pero 21 na yung nakadate dito. But anyway, advance. Baka in-update nila. Nung linggo, kahapon lang to actually, in-endorse si BBM na presidential candidate ng Partido Federal ng Pilipinas. Ay, in-update ka nila. Okay, Partido Federal ng Pilipinas. Mga kaibigan, si Partido Federal po ay isa sa mga dating nag-endorso sa mga kandidato ng Pangulong Duterte ng administrasyon. So yan, so ginawa na siyang parang kanilang standard bearer, yung kanilang i-endorse. They claim that they have 1.5 million members. So at least that's 1.5 million already in the bag. Sabi, the party passed a resolution endorsing Marcos as its standard bearer during its national convention in Tupi, South Cotabato. Okay? So, yun ang nangyari. Siya, Bongbong din meron pinag-aaralan niya ang Partido Federal ng Pilipinas. Okay? Tapos, he told Marcos that because the PFP is only 3 years old, it was not involved in any corruption or criminal cases and does not carry any excess baggage. So parang nililigawan nila si BBM na sumapi sa kanilang partido. Ano yung in-update? Pero parang wala namang bago dito. Parang ito rin yung kanina. Anyway, ito. PFP is a national party approved by the COMELEC in 2018 and claims a nationwide membership of 1.5 million. Around 300 of its members won in the 2019 elections. So, yan mga kaibigan. Matindi. Lumalakas si BBM.
Lalo dito sa kontrobersya na dahil sa kay Tony. Lalo, parang imbes na mapabagsak nila si BBM, parang lalo yatang lumakas eh. Kasi bigla siyang nasalang sa national scene. So, mga kaibigan, bago ko po tapusin tong live natin, may papakita ko sa inyo isang video. Maikli lang naman to. And I think may mga parte dito na mag-agree ako. Sasabihin ko sa inyo pag nasabi na or kapag nabanggit na dito. Pero ito yung balita kanina ng Frontline doon sa impact o yung naging resulta ng pagbatikos ng mga dilawan kay Tony tsaka kay BBM. Sa politika, posible raw na nagbago na ang profile ng mga botante base sa naging reaksyon ng netizens sa controversial na interview ni Tony Gonzaga kay dating Senador Bongbong Marcos. Tingin pa ng isang eksperto, dehado ang oposisyon kung si Vice President Leni Robredo ang kanilang ipanlalaban sa 2022 elections. Nasa frontline ng balita yan si Patricia Mangune. To the rescue si dating Senador Bongbong Marcos sa actress TV host na si Tony Gonzaga. Inuulan ngayon ng batiko si Tony matapos ang kanyang kontrobersyal na interview kay Marcos. Sa isang Facebook post, sinabi ng Ateneo Martial Law Museum na ang episode ng online show ni Tony kay Bongbong ay maituturing na ambag sa pagbura ng mga Marcos sa mga nangyaring human rights violations noong martial law. Hirit ni Bongbong, bakit nyo naman inaano si Tony Gonzaga? Anya, isang vlogger si Tony at hindi isang journalist, pero para sa kanya, mas mahusay pa nga raw si Tony kumpara sa ibang mga mamamahayag. Sa ngayon, #1 trending video sa YouTube ang episode na ito ng Tony Talks. Mayroon na rin itong 5.4 million views mula nang in-upload noong September 13. Bukod kay Bongbong Marcos, ilan pang politiko na matutunog sa 2022 elections ang na-interview ni Tony Gonzaga. Pinakabago nga ay ang panayam niya kay Senador Manny Pacquiao na kahapon lang in-upload pero 1.1 million na ang views. Bago nito ay may interview rin siya kay Senator Grace Poe na humakot ng 900,000 views, kay Vice President Leni Robredo na may 1.2 milyong views at kay Mayor Isko Moreno na may 3.1 million views. Ba't ayun lang sabihin yung mga dates? Kaibigan, ito kay Manny Pacquiao, ngayon lang yan, 1.1 million as of kanina. Itong kay Grace po, 2 weeks ago yan, 938,000 views. Ibig sabihin, medyo mabagal ang pick-up. Medyo maraming tao na walang interes. At di sa social media, kay Grace po. Kay Leni, 1.5 million views in 3 weeks. Mas matindi yun mga kaibigan. Ibig sabihin, wala talagang interes ang tao kay Leni Robredo. Kay Isko, 3.1 million views in 4 weeks. So lumalabas para mga nasa 900 plus, more or less. Ang Babala ng digital. Ang nanood pala kay Isko in a span of 4 weeks. So medyo mahina. Pero yung kay BBM, mga kaibigan, kailan ba in-upload yun? September 15? 5 days pa lang. Ilan na kanina? As of kanina, nasa 5.4 million views. Ibig sabihin niyan mga kaibigan, hindi lang po ito indikasyon ng kasikatan. Hindi lang po 'yun. At pwede rin natin sabihin na dahil may kontrobersya kaya maraming nanood. Pero para sa akin mga kaibigan, para sa akin lang. Marami ng tao ang gustong makarinig ng side ng mga Marcoses. Kasi mga kaibigan, kung di mo po nare-realize, for the past 30, 45 years, ang narrative lang na naririnig natin, yung kwento lang na naririnig natin, ay yung side ng dilaw, yung side ng mga aktivista, yung side ng CPP. Yun lang yung kwentong naririnig natin. Pero, for the first time, merong isang sikat na artista tulad ni Tony Gonzaga na nagbigay ng kanyang plataforma para kay BBM. At na-curious na yun ang mga tao. Teka, ano ba talaga ang tunay na nangyari? Ibig sabihin ngayon mga kaibigan, open na. Bukas na ang isip ng mga tao, ng mga Pilipino,
sa tunay na nangyari nung panahon ng martial law. Totoo ba yung mga ill-gotten wealth cases na yan? Totoo ba na maraming pinapatay? Ito yung akusasyon kasi ng mga mga aktivista eh. Pinapatay mismo ni Marcos. Inutos daw ni Marcos na patayin daw sila. Yun ang kwento eh. Totoo ba yung naninakaw yung Swiss accounts? Totoo ba yung Swiss accounts na yan? Ganyan. At ngayon, nagkakaroon na ng interest yung mga tao doon sa alternative na kwento. Tulad nga po na sinabi ko po sa inyo mga kaibigan, there's always two sides to a story. There's always two sides to a story, and in the middle is the truth. So, for the longest time, narinig natin yung kwento ng mga dilawan, mga aktivista, 30 years, ganyan-ganyan. All of a sudden, nagkaroon nga tayo ng BBM na naging open ng mga tao. Teka, ano bang nangyari talaga doon na panahon na yun? O di ayan na. Kaya may ganyang klaseng interest ngayon. Bukod kay Bongbong Marcos, ilan pang Tuloy natin. politiko na matutunog sa 2020 Tuloy natin. Actually, meron pang, gusto ko yung sinabi dito, meron dong babala. Doon ako natawa. Babala talaga. views. Babala ng digital analyst See? at political strategist na si Franco Mabanta kung gusto raw ng oposisyon ng kandidatong makakatalo sa mga Duterte at mga Marcos, ang pagpipilian daw nila ay sina Pacquiao, Isko at Lacson. Pacquiao, Isko o Lacson ang pwede lang daw ipanglaban kay BBM at kay Pangulong Duterte or kahit kay Mayor Sara. Dahil kahit dumarami at umiingay ang volunteers ng Liberal Party at dumarami rin ang mga kumakamping fact-checkers sa kampo ng Vice Presidente, Fact-checkers talaga? Ito pa yung nakakabwisit mga kaibigan. Sa narrative o sa kwento ng mga liberal at yung mga nakakausap nating mga dilawan. Ang narrative mga kaibigan, kapag hindi ka naniniwala sa gusto nilang paniwala, naniniwala ka sa peke, naniniwala ka sa fake news, o ikaw ay nagtuturo ng fake news. Sir Benito Bernal, maraming po salamat sa inyong super chat. God bless po. Parang di naman yata maganda yun. Di fair. hindi raw mauungusan ni Robredo si Bongbong o si Mayor Sara dahil sa mababa niyang numero. Paliwanag naman ng isang political scientist sa pagtingin ngayon ng marami sa mga Marcos. I'm sure a lot of people are unhappy, maybe even angry, very angry, at what they might perceive as a subtle effort to whitewash or downplay the atrocities that were committed during the Marcos reign of 17 years. The fact is that in spite of that, there is a larger cohort of voters now who were not present, during that time period. Pero sa huli, sa kabila ng kung ano-anong gimmick sa social media tulad ng mga ganitong interview ng mga celebrity, balwarte pa rin daw ng mga politiko ang mananaig kung sino ang mananalo sa eleksyon. Grabe, no? Sinabi lang nilang political stunt yun, no? Pang level. Nagbabalita mula sa Frontline, Patricia Mangune, News 5. Kakapal naman mukha na itong mga to, Kakapal naman mukha na itong mga to, Alam niyo yung nakakabuisit dyan talaga, sa totoo lang. Yun talaga yung nakakabuisit dyan. Yung para sa mga para sa mga dilaw, para sa mga liberal mag-isip, or mga naniniwala sa liberal party or progressive na mga partido. Ganun lang yun. Kumbaga sa kanila, nasa kanila lang yung katotohanan. Imposibleng mapunta yun sa iba. Pwede ba yun? No one has monopoly of truth. The only person who has the monopoly on truth is the person who's telling the truth. Ang taong may monopolya lamang sa katotohanan ay yung taong nagsasabi ng katotohanan. Oh, quotable quotes Pero yun yun.
Kasi mga kaibigan, parang pinapalabas ko din itong mga, ito sila, News 5, yung mga yung mga dilamang media dyan. Pinapalabas nila kapag ikaw ay kumontra ka sa paniniwala at sa narrative nila. Ibig sabihin, fake news ka agad. Nagwa-whitewash ka, minamaliit mo yung atrocities ng martial law, ganyan. The thing is, number one, at meron pa nga akong, actually may kaibigan akong dilawan. Nag-share siya ng mga iba't ibang articles tungkol dyan. Di pa niya ako sinasagot pag pag nagko-comment ako sa mga sinashare niya. Pero di pa siya sumasagot. Sana sumagot siya one of these days. Halimbawa, tulad niyan, itong sa human rights violations. O sige, sabihin na natin na meron kayong 70,000 na pangalan sa listahan na yan. Lahat ba yan validated? Dumaan ba sa korte lahat yan? Na-interview na ba lahat ng pamilya na yan? For the past 45 years, ibig sabihin wala nagkabla sa inyo sa Pilipinas? For the past 30 years, 45 years, walang nakaisip sa inyo na ihabla ang mga Marcoses sa human rights violations? Sa Pilipinas hindi sa Hawaii. O for example, itong sa ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth ulit. Sige, pag-usapan natin. Ilang beses natin pinag-uusapan yung ill-gotten wealth na yan. O sige, sabihin na natin, sige, may mga ruling nung 2003, may mga ruling nung ganito, ganyan. Na ibinalik daw yung pera sa Swiss accounts kasi may ruling ang Swiss government na meron daw may terms silang ginamit, nakalimutan ko lang. Pero parang signs of what do you call this? Signs of fraud. Yun. So, ibinalik sa Pilipinas, naka-escrow ngayon sa PNB and all of that. So, mga kaibigan, o sige, granted, ibigay ko na sa kanila yun kasi nangyari yun may mga ruling naman talaga. Paano yung mga ruling na pumabor sa mga Marcoses? Hindi sabihin, hindi rin nangyari yun. Hindi totoo yun. Bakit kapag ang ruling pabor sa naratibo nila, totoo, katotohanan. Pero pag yung ruling ng mga korte natin kumontra sa naratibo nila, fake news. Ibig sabihin yung korte natin fake news din. Diba? It doesn't make sense It doesn't make sense. For example, sinabi nitong may marami nag-share sa akin itong sabi yung ill-gotten wealth ng Swiss account, ganyan. Okay, sige, walang problema. Forward sa akin yung ruling 2003. 2003 yung ruling Walang problema. Nire-recognize ko naman yan kasi nakasulat dun ang naghatol pa nga si Corona. Si Corona pa yung naghatol. Hindi raw napatunayan ng mga Marcoses na sa kanila yung pera sa Swiss accounts. So hindi raw sila pwede magkabol. Dinismiss yung kaso. Ibinigay ngayon yung pera sa ating gobyerno. No problem. I-recognize ko yan. Pero noong 2008, naabsuelto naman si Imelda Marcos, naabsuelto ang mga Marcoses sa dollar salting. Ibig sabihin, walang pera na nanggaling sa National Treasury na inilagay sa mga Swiss accounts. So, ibig sabihin, hindi totoo yun. Dahil hindi pabor sa mga naratibo ng dilawan. Isa na nga lang ang dinidinig ngayon na criminal case. Isa na lang. Itong ruling nitong 2018 na kaya lang ay nako. Itong ruling na guilty noong 2018 na ngayon ay naka-apela sa Supreme Court. Yan na lang. Wala na. Imagine for 30, 45 years, 30 to 40 years, pinapaniwalaan natin, isang kwento lang. Yung history books natin, isang kwento lang din ang sinasabi. Tapos ngayon, ayaw nyong baguhin in light of new evidence, in light of new proof. Edi parang na lang yan. Para kang bulag na ipipina-opera mo para makakita na. Pero pag bumabangon sa umaga, ayaw pa rin niya idilat ang mga mata niya dahil komportable na siya sa dilim. So, mga kaibigan, I'll see you all tomorrow, 11 p.m.
on our next Coach Jared Live. Don't forget to like, share, and subscribe. Pakishare po yung ating mga replays at napakalaki pong tulong noon mga kaibigan. At so yun po, no? Sa mga kaibigan po nating OFWs, God bless your work and your day for today. At sa mga nasa Pilipinas naman po, God bless your rest. I'll see you all tomorrow, 11:15 p.m. on our next Coach Jared Live. Right, bye everyone. See you all tomorrow.